Hi! Ako po si Joyan Montilla at samahan niyo ako sa espesyal na bahagi ng hashtag Alagang Jack All Access. Talking about Sabat. Isa ding espesyal na episode na may kinalaman sa araw ng Sabat at ang Sabat para sa Autism Spectrum Disorder. Para sa mga kabataang may ASD, para sa inyo ito. Here we go! This is a special edition of hashtag Alagang Jack All Access, all about Sabat. At sa pagkakataon nito, talakayin po natin ang Sabat ay hindi angkop sa may Autism Spectrum Disorders Levels 2 and 3. May mga pagkakataon ng Sabat ay maaaring hindi angkop para sa mga may Autism Spectrum Disorder Levels 2 and 3. Ang mga may Autism Spectrum Disorder ASD Levels 2 and 3 ay maaaring may mga kahirapan sa pakikipag-ugnay sa ibang mga tao at sa pagproseso ng sensory input na maaaring magdulot ng mga problema sa pagdalo ng gawain sa simbahan ng Seventh-day Adventist sa mismong araw ng Sabat. May mga dahilan po. Ang mga dahilan kung bakit ang Sabat ay maaaring hindi angkop. May kahirapan sa pakikipag-ugnay. Ang mga may ASD levels 2 and 3 ay maaaring may kahirapan sa pakikipag-ugnay sa ibang mga tao na maaaring magdulot ng mga problema sa pagdalo sa mga gawain sa simbahan ng Seventh-day Adventist sa mismong araw ng Sabat. May mga problema sa sensory input. Ang mga may ASD levels 2 and 3 ay maaaring may problema sa pagproseso sa mga sensory input na maaaring magdulot ng mga problema sa pagdalo sa mga gawain sa mismong araw ng Sabat. May kahirapan sa pagbabago ng routine. Ang mga may ASD levels 2 and 3 ay maaaring may kahirapan sa pagbabago ng routine na maaaring magdulot ng mga problema sa pagdalo at gawain sa loob ng mga Seventh-day Adventist Church sa mismong araw ng Sabat. Ang mga paraan upang makatulong. Ang paglikha ng isang espesyal na plano. Ang paglikha ng isang espesyal na plano ay para sa Sabat ay maaaring makatulong sa mga may ASD levels 2 and 3 na makapag-enjoy sa Sabat para sa kanilang sariling paraan. Ang pagbibigay ng suporta. Pagbibigay ng suporta sa pag-unawa na may ASD levels 2 and 3 ay may maaring makatulong sa kanila na makapag-feel ng pagmamahal at pagtanggap. Pagpili ng mga aktibidad. Ang pagpili ng mga aktibidad ay angkop sa mga may ASD levels 2 and 3 ay maaring makatulong sa kanila na makapag-enjoy sa mismong araw ng Sabat. Sana po makatulong po sa mga may ASD, mga magulang at guardians na may bata or teenagers na may ASD levels 2 and 3 na makapag-reflect sa mga pagkakataon na ang Sabat ay maaaring hindi angkop sa mga may ASD levels 2 and 3 at ang mga paraan upang makatulong sa kanila. Let's proceed naman po tayo sa mga risk factors. Ano nga ba mga risk factors sa pagsamba sa mismong araw ng Sabat sa mga kabataang may Autism Spectrum Disorder Levels 2 and 3. Ang mga tungkol sa risk factors sa pagsamba sa mismong araw ng Sabat sa mga kabataang may Autism Spectrum Disorder Levels 2 and 3 ay isang napakagandang halimbawa sa pag-aalala sa mga pangangailangan ng mga tao na may ASD. Mga risk factors. Ang sensory overload. Ang mga taong may ASD ay maaaring makaranas ng sensory overload sa mga lugar ng mga maraming tao, ingay, mga stimuli na maaaring magdulot ng pagkabalisa at pagkadismaya.
Mga pagbabago sa rutina. Ang mga taong may ASD ay maaring magkaroon ng mga problema sa hindi angkop sa mga pagbabago sa rutina na maaring magdulot ng pagkabalitsa at pagkadismaya. Mga kahirapan at komunikasyon. Ang mga taong may ASD ay maaring magkaroon ng mga kahirapan sa komunikasyon na maaring magdulot ng mga problema sa pakikipag-ugnayan sa mga iba. Mga paraan na upang matulungan. Ang paghahanda. Ang paghahanda sa mga youth with ASD tungkol sa mga aktibidad sa simbahan ng Seventh-day Adventist every Sabbath ay maaring makatulong sa pagbawas at pagkabilisa at pagkadismaya. Mga adopsyon. Ang mga adopsyon sa mga aktibidad sa Sabat tulad ng mga visual schedule at mga sensory-friendly na mga lugar na maaring makatulong sa mga youth with ASD na makilahok sa mga aktibidad. Suporta. Ang suporta mula sa mga pamilya, mga kaibigan, at ang mga profesional ay maaaring makatulong sa mga youth with ASD na makaranas ng mga positibong karanasan sa Sabat. Isang napakagandang paalaala sa mga tao na nagkaroon ng pag-aalala at pag-unawa sa mga pangangailangan ng mga taong may ASD. At ang mga sensory overload. So, ibig sabihin ng sensory overload, ito, nakaranas ang mga may autism spectrum disorder, maski ang level 1, okay naman sa kanila. Pero may mga risk factors na sensory overload sa mga may ASD, levels 2 and 3, makaranas ng sensory overload. So, ibig sabihin, ang makaranas ng sensory overload tulad po ng fellowship at saka grand fellowship, mga kaibigan. Katulad ng mga Sabat fellowship. Yes, idinadaos niyan quarterly, mga kaibigan. Quarterly ito dinadaos, kaya lang may mga bata or teenagers na may ASD levels 2 and 3 maaring makaranas din sila ng sensory overload sa lugar na maraming tao. Katulad din ng ng Coliseum, katulad ng isang special place para sa fellowship. Sa fellowship, dapat nga mayroong sensory friendly na fellowship. Dapat natin isuggest ito sa mga taong may ASD. At maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Magbuhay po kayong lahat. At shoutout muna tayo kay Awesome Little Adventures. At maging sa Jay's Marine Vlog. Thank you very much. Shoutout muna tayo sa SCLC Adventist School San Rafael. Also as well kay Ma'am Wenona Solinap Credo, Princess Vidal, Sunny Marasigan, Boss CJ Marie, Kuya Joseph Ebalde, at kay Ma'am Cathy Flores. Tara, let's kain na sa Veggie Yum! Located at 240 Maharlika Highway, Barangay San Rafael, San Pablo City, Laguna. Malapit sa SM City, San Pablo. From this to this. Eto na ang partner ng kasama na natin sa hanap buhay at sa habang buhay na panahon. This is Country Veggie Foods.